Ngayong wala na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, wala na rin siyang pananagutan sa batas. Pero may habol pa rin ang pamahalaan kung meron man siyang nakaw na yaman. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, paano ang investigasyon sa flood control scam sa pagpanaw ni Cabral? Cheryl, iginiit ng DOJ na pwede pa ring bawiin ng gobyerno ang mga pera na iligal na nakuha ni Cabral mula sa mga flood control projects. Nanawagan naman ng ICI sa mga otoridad na magsagawa ng malalim na investigasyon sa biglaang pagkasawi ni Cabral na itinuturing central figure sa flood control investigation. Nasa evaluation period ang reklamong plunder na isasampa sana kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, pero nagbago ang takbo ng pangyayari nang bigla siyang matagpo ang patay sa bangin sa Cannon Road 2, Benguet kagabi. Ayon kay Prosecutor General Richard Vadulyon, ipapadala sana sa Ombudsman ang evaluation para masuri. Kaugnay ito sa pagkakasangkot ni Cabral sa katiwalian sa flood control projects. Magsisimula pa lang po sana yung preliminary investigation as far as the case na kinasasangkutan niya. Meron tayong ebidensya na nagtuturo din sa mga proponent na nakinabang dito sa mga projects na to. Bagamat wala pang formal na kasong kriminal na naisampa laban kay Cabral, maaabswelto na rin siya rito dahil sa biglaan niyang pagpanaw. Pero hindi raw ibig sabihin nito na hindi na pwedeng habulin ng gobyerno ang civil forfeiture at pagbabalik ng pera na posibleng iligal na nakuha ni Cabral. Kailangan lang natin dumaan sa proseso, mapatunayan yung mga ibang posibleng liability. Pero yung criminal liability, talaga sa ilalim ng ating batas at umiinog na mga desisyon ng Supreme Court, extinguished talaga siya. Extinguished siya upon death of the accused. Ayon naman sa DOJ, hindi naman masyado makaaapekto sa investigasyon ang biglaang pagkamatay ni Cabral. Hindi naman siya sasabihin na total loss, but it makes the work a bit more difficult now than it was before. Pero meron pa din namang ibang tinitingnan na anggulo ang ating mga investigador para alamin kung meron pang ibang pagkukunan ng impormasyon na maaaring gamitin at maging kapalit nung salaysay ni Yusek Cabral. Ayon sa Independent Commission on Infrastructure o ICI, si Cabral ay isang central figure sa ginagawang investigasyon sa katiwalian sa flood control projects. Nananawagan sila na magsagawa ng malalim na investigasyon sa biglaang pagkasawi ni Cabral. Isang engineer si Cabral na may 2 doctorate degree sa Business Management at Public Administration. Base sa kanyang profile sa National Irrigation Administration, kung saan siya alternate member ng Board of Directors, si Cabral ang unang babaeng rank and file employee ng DPWH na umangat ang posisyon hanggang sa level ng undersecretary. Siya rin ang unang babaeng presidente ng Philippine Institute of Civil Engineers. Commissioned officer din siya sa Reserve Force ng AFP na may ranggong Lieutenant Colonel. Setyembre nang mag-resign si Cabral bilang DPWH Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership matapos idawit sa flood control scandal. Si Cabral ang isa sa mga idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kumikbak umano sa ilang flood control project. Siya rin ang itinuturong nagpasimuno sa allocable na ginagamit umano bilang panuhol sa mga mambabatas. Bilang Yusek, may kapangyarihan daw si Cabral na magdagdag at magbawas ng mga insertion sa National Expenditure Program. Ibinunyag sa Senado ni Senator Ping Lacson na lumapit si Cabral noon kay Senator Tito Soto para alokin ng budget insertion sa 2026 budget. Ilang araw bago masawi si Cabral, ipinatawag siya sa ICI pero hindi na siya sumipot. Ayon kay ICI Commissioner Andres Reyes, hindi raw nila mahanap si Cabral. Wala naman daw silang impormasyon na may banta sa kanyang buhay. Hindi na siya nag-attend para nagtatago. We felt na she can still change and tell us some of the things like sinabi nila Bernardo o Alcantara. Sayang nga, hindi siya nakakapunta or maybe she avoided.
Ipinatawag din daw si Cabral sa ombudsman itong mga nakaraang araw para pag-usapan ng mga posibleng kasong isampa sa kanya. Ipinag-utos na ng ombudsman na i-preserve ang cellphone at laptop ni Cabral. She was a very rich source of information with regards to who inserted certain projects which turned out to be ghost projects. Cheryl, nanawagan din ng ombudsman sa mga individual na may access sa personal o work computer ni Cabral na naglalaman nga ng mga listahan ng mga personalidad na sangkot sa flood control scam. Bagamat nirerespeto raw ng ombudsman ang pagdadalamhati ng pamilya, mahalaga raw na gawin at ipagpatuloy nga ang investigasyon. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.